Sa bispiras ng Pasko, sisimula ng unang bugso ng pagsasaayos sa EDSA. Sasamantalahin daw ang halos 2 linggong holiday break para hindi maging malaki ang abala sa mga motorista at commuter. May report si Joseph Moro. Kumikindat-kindat, kumukurap-kurap pa, ganyan ang karaniwang nasisilayan ng mga naiipit sa batinding traffic sa EDSA. Sa talangan ng MMDA noong 2024, aabot sa mahigit 400,000 sasakyan ng dumaraan sa EDSA kada araw. At habang papalapit ang Pasko, mas sumisigip pa ang trapiko. Sasabay pa ngayong Disyembre ang pagsasaayos sa EDSA. Sisimulan na ang unang bugso ng mas simpleng rehabilitasyon sa bisperas ng Pasko alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng January 5. During the break, sabay-sabay lahat. Lahat sabay-sabay yan, 24/7. Aba ngayon, pero kakaunti lang naman talaga ang gumagamit ng EDSA during this period. Mula orihinal na 17 billion pesos na halaga para sa 2 taong proyekto, bumaba na sa 6 billion pesos ang budget at 8 buwan na lamang ang itatagal. Ang bahaging ito ng EDSA dito sa May Maynila, kanto ng Ross Boulevard, na unang kukumpunihin ng pamahalaan simula yan December 24 alas 11 ng gabi. Ayon sa MMDA, DPWH at DOTR, itong bahaging ito hanggang dito sa May Taft at Orense ang may pinakamaraming kailangang kumpunihin sa bahagi ng EDSA. Mas makabagong teknolohiya rin ang gagamitin sa pag-aspalto. Maglalabas ng advisory sa Lunes sa mga bahagi ng EDSA na kailangan ng ayusin. Yung closure na 24/7, selected yung area kung saan lang kailangan yung reblocking. In effect, wala na pong saradong karsada by January 5 a.m. Pagkatapos ng holiday break, simula gabi hanggang madaling araw na lamang ang rehabilitasyon mula January 5 hanggang May 31, 2026. Ang abala lang sa gabi hanggang madaling araw. Dahil rito, hindi na raw kailangang isara ang malaking bahagi ng EDSA. Wala na ring dagdag na odd-even scheme at di na kailangan man libre ng toll sa Skyway. Ang EDSA bus carousel na may dedicated lane di na rin mawawala. I-move namin yung barrier para sa second innermost lane para tuloy-tuloy po ang ating busway. Ang MMDA tuloy-tuloy naman sa pagtatanggal ng mga hambalang sa kalsada. May mga natiketan at nahatak na sasakyan sa Quezon City, kabilang sa mga yan ang mga di maayos o iligal ang pagkakaparada. Pati mga alagang manok na nasa kalsada kinumpiska. Sa Chino Roses Avenue sa Makati City, may mga sasakyan ding iligal ang pagkakapark at mga junk shop at car wash din na sinakop na ang kalsada. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.